si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Para sa ulo ng mga balita, Davao Occidental niyanig ng magnitude 6.7 na lindol. PNP nakaantabay sa mas pinaigting na seguridad sa pagtatapos ng Ramadan ngayong araw. Bilang ng mga OFWs na nasugatan sa lindol sa Taiwan, umabot na sa 11. PBBM nilinaw na hindi magdedeklara ng National State of Calamity kaugnay ng nararanasang El Nino. DOJ inaasahan ang panibagong warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy. Pilipinas nagkamit ng 7 nominasyon sa 2024 World Travel Awards. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Isang magnitude 6.7 na lindol ang gumimbal sa Balut Island, Sarangani, Davao Occidental nitong Martes alas 5:48 ng hapon. May lalim itong 10 kilometro kung saan naramdaman ng intensities 1 hanggang 2 sa mga karatig pang lugar, kabilang na ang Davao del Sur. Tectonic ang pinagmulan ng lindol. Asahan pa ang aftershocks bagamat wala namang inaasahang danyos mula sa naunang lindol. Bilang pakikiisa sa mga kababayang Muslim, mas pinaigting ng Philippine National Police o PNP ang seguridad ngayong araw ng Eid al-Fitr o pagdiriwang ng pagtatapos ng Ramadan o pag-aayuno ng mga Muslim. Sinabi ni PNP Chief Information Officer Colonel Jean Fajardo na nagtalaga ang ahensya ng karagdagang tauhan ng pulisya upang makatiyak sa kaligtasan ng mga Muslim na magdiriwang ng Eid al-Fitr. Pabor ang Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD na magkaroon ng heat breaks ang mga construction workers. Ayon kay DHSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar, nararapat lamang umano ito dahil sa matinding init ng panahong nararanasan. Paalala niya sa mga kontraktor, sundin umano ang mga safety protocols upang masiguro ang kaligtasan ng mga manggagawa. Nasamsam kamakailan ng Philippine Coast Guard o PCG at Philippine National Police o PNP ang 82,000 pisong halaga ng iligal na droga na natagpuang sakay ng motorbangka sa Port of Corcuera sa Romblon. Nagpakita ng positibong indikasyon ng Coast Guard working dog na si Lilian matapos suriin ng 2 sachet ng methamphetamine hydrochloride na mas kilala bilang shabu, na bawat isa ay tumitimbang ng 9.5 na gramo. Ayon sa Coast Guard District Southern Tagalog, ang mga ito ay natuklasang nakatago sa loob ng isang balikbayan box. Para sa kaukulang disposisyon at pagsasampa ng mga kaso ng paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, nasa seguridad na ng Municipal Police Station Corcuera ang mga nasamsam na kontrabando. Umakyat na sa 11 ang mga nasugatang Pilipino matapos ang nagdaang malakas na lindol sa Taiwan. Ito ay ayon sa datos ng Department of Migrant Workers kung saan matatandaang niyanig ng magnitude 7.2 na lindol ang nasabing bansa. Nakaantabay naman ang Migrant Workers Office sa Taipei para sa kalagayan o sitwasyon ng mga overseas Filipino workers sa Taiwan. Kasunod ng maraming parangal mula sa parehong organisasyon noong mga nagdaang taon, ay napanatili ng Pilipinas ang reputasyon nito bilang isang globally recognized travel destination ngayong 2024 na may 7 nominasyon sa prestigyosong World Travel Awards o WTA. Hinirang ang bansa ngayong taon bilang isa sa nominado sa Asia's Leading Beach Destination, Asia's Leading Dive Destination at Asia's Leading Island Destination.
Ang makasaysayang walled city of Intramuros naman ay muli ring hinirang bilang Asia's leading tourist attraction, ang Boracay bilang Asia's leading luxury island destination at Cebu bilang Asia's leading wedding destination. Samantala, muli ring hinirang ang Department of Tourism o DOT bilang Asia's leading tourist board. Ayon kay DOT Secretary Cristina Frasco, ang mga nominasyong ito ay binibigyang diin ang mga pagsisikap ng departamento mula na magsimula ang administrasyong Marcos. Sa ating ulat panahon, patuloy na nakakaapekto ang easterlies sa bansa. Bukod rito, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa Batanes na dulot ng frontal system. Habang easterlies naman ang bahagyang magbibigay ng maulap na papawirin na may pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat-pagkulog sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. Senator Bato de la Rosa kumpiyansang maaprubahan ng ROTC bill. PNP at PCG nasabat ang 82,000 pisong halaga ng iligal na droga lula ng isang motorbangka sa Romblon. DND pinaiimbestigahan na ang umano'y pagre-recruit ng China ng mga sundalo. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News 4. Nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi magdedeklara ng National State of Calamity sa buong Pilipinas dahil sa El Nino. Aniya, magkakaiba naman ang problema ng bawat lugar at hindi niya nakikita ang pangangailangan na itaas ang pagdedeklara sa national level. Ang pahayag na ito ay mula sa isang interview sa Pangulo sa Bacolod City matapos magdeklara ng state of calamity ang ilang mga lugar dulot ng matinding init ng panahon. Ayon sa Department of Justice, aasahan umano ang panibagong warrant of arrest para kay Pastor Apollo Kibuloy. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Panibagong arrest warrant ang ihahain laban kay Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy. Ito ang kinumpirma ng Department of Justice kung saan hiwalay umano itong kaso ng qualified human trafficking. Aniya, hinihintay na lamang itong mailabas mula sa Pasig Regional Trial Court. Matatanda ang nauna nang nagsampa ng kaso ang Pasig at Davao Regional Trial Court laban sa pastor. Samantala, naglabas ng pahayag si Pastor Apollo Kibuloy sa isang audio file na ini-upload sa channel ng Sunshine Media. Ayon sa pastor, magpapakita lamang siya kalakip ang written guarantee mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa iba pang law enforcement agencies na huwag hayaang mangialam ang Amerika sa pagdinig sa kanyang mga kaso. Ngunit ayon sa isang ambush interview sa Pangulo, wala namang umanong karapatan ng pastor na humingi ng mga kondisyon lalo na dahil siya ang akusado. Pagtitiyak pa ng Pangulo, ang tanging maipapangako lamang niya ay ang patas na pagdinig sa kanya. Dagdag pa niya, hindi dapat mangamba ang pastor sa pangingialam ng Amerika dahil aabutin pa umano ito ng 1 taon. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Kumpiyansa si Senator Bato de la Rosa na maaaprubahan ng Senado ang kanyang inihain na ROTC bill. Aniya, maliit lamang magiging agwat ng botohan para dito. Para sa detalye, narito si Francis Riodique.
Ipinahayag ni Senator Bato de la Rosa ang kanyang buong kumpiyansa para tuluyang maaprubahan ang kanyang inihaing Reserve Officers Training Corps Bill o ROTC Bill. Ayon sa Senador, inaasahan na niya na hindi makakamtan ng Senate Bill 2034 ang majority vote ng Senado. Magiging dikit lamang umano ang resulta ng botohan, ngunit tiwala siyang mananaig ang pag-aproba dito. Dagdag pa ni De La Rosa, nakausap na umano niya si Senate President Juan Miguel Zubiri at pumayag na maging prioridad ang bill na ito sa pagtatapos ng session break ng Senado. Ayon naman sa pahayag ni Zubiri sa isang ambush interview, mas marami umano ang papabor na senador sa pagpapabalik ng ROTC. Ibinahagi rin niya ang nakaraang Pulse Asia Survey noong December 2023 na 77% ng mga Pilipino ay sang-ayon sa pagkakaroon ng ROTC. Sinuportahan din ito ng grupong Abakada o Alyansa Bantay Kapayapaan o Demokrasya na binubuo ng mahigit 20 grupo. To prepare our youth, maging matibay yung ating reserba. Maging matibay ang mga kabataan natin para sa inaharap. Hindi nang naman para lang maging mandatory yung pagpapatupad ng ROTC kasi gusto lang ng pamahalaan. Hindi, gusto nating ihanda ang mga mamamayan natin kahit na walang gyera. Kung may pasama ng Senate Bill, magkakaroon na muli ng ROTC program ang lahat ng estudyante ng kurso o programang may hindi bababa sa 2 taong degree. Sino mang mabigong sumailalim sa ROTC program ay hindi makakapagtapos ng pag-aaral. Matatandaang naibasura ang ROTC noong 2022 noong mabuo ang National Service Training Program o NSTP dahil sa Republic Act 9163. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Kasalukuyan ng pinaiimbestigahan ng Department of National Defense sa Armed Forces of the Philippines ang umano'y insidente ng recruitment ng China ng mga sundalo. Ito ang kinumpirma ni DND spokesperson Arsenio Andulo. Ito ay matapos ibunyag ng Department of Information and Communications Technology o DICT na may mga pinaghihinalaang Chinese na nagpapanggap bilang American at European enterprise upang makapag-recruit. Ayon naman sa AFP, kasalukuyan ng inaalam ng ahensya ang mga impormasyon ukol sa nasabing insidente. Nitong kamakailan ay namahagi ng mga Biblia at pagkain ng Coast Guardians sa ilalim ng Maritime Security Law Enforcement Command o MARSLEC sa Philippine National Police Custodial Facility sa Pasig City. Bilang isa sa mga inisyatiba nito sa ugnayang pangkomunidad para magbigay ng mataas na kalidad na serbisyo publiko, isinaad ng command na nakipagtulungan ito sa Values Formation and Spiritual Transformation Council Philippine International Incorporated, International Chaplain Ministerial Order para magkaloob ng panlipunan at espiritual na suporta sa persons deprived of liberty. Dahil sa init ng panahon, pinapayagan umano ang mga empleyado sa isang city hall na huwag munang isuot ang kanilang uniforme. Saan nga ba ito? Yan ang ating alamin sa balitang nakalap mula sa One Media Network Naga. Narito si Melvin Machado. Tinutugutan lang po itong adeng na pagsulot ng uniform dahil medyo talagang mainit. And at the same time, kung talagang at least ang mga health will depend on duman sa mga department head or chief of offices na lang itong pagtugot duman sa mga empleyado ninyo. Saro ini sa lakdang kan lokal na gobyerno kang Naga para mapagian ang sitwasyon ka mga empleyado ngunya na sobra ang init kan panahon. Apara pa ini sa pagtugot na amay maggamit ka mga electric fan as in air conditioning unit sa kada opisina para sa empleyadang si Krisha Santo Domingo kang City Hall. Maski gustuhon niya mag-uniform pero ibang init kang panahon ngunyan kung kaya marahay man giraray subot ang kasuguan na demo na sinda mag-uniforme. Pero ngayon kasi iba yung heat index niya. And may mga times naman, may mga araw naman na wash day namin. And mainit talaga siya and okay sa akin yung memo as an employee kasi mas nakakagalaw ka rin if hindi ka naka-uniform.
Alagad maski pinagtutugutan na dae mag-uniform ang mga empleyado kang lokal na gobyerno kang Naga, kaipuhan man giraray sunodon ang dress code na pinagmamando kang Civil Service Commission. Sir, sir, sa ano pagsulot ng uniform, itutugutan sa itong sleeveless tube sa itong ano sir? Siguro po dahil sakop kita kang civil service ruling, kinakaipon manggiraray na appropriate dress ang isulot po kasatoy ang mga empleyado. Hali sa siyudad kang Naga sa Kabikolan, Melvin Machado nagbabareta para sa One Media Network. Nitong ika-9 ng Abril ay nakiisa si Department of Tourism o DOT Secretary Cristina Garcia Frasco sa mga turista at lokal sa pagsisimula ng ika-28 Rodeo Festival sa Masbate City. Pinangunahan ni Secretary Frasco ang ceremonial rope cutting, toast ng purong gatas ng baka at pag-iilaw ng urn sa Rodeo Arena at binati rin ang lalawigan ng Masbate sa pagpapanatiling buhay ng nasabing pagdiriwang. Bilang kasalukuyang kinikilala na Rodeo Capital of the Philippines ang Masbate, isinaad ni Secretary Frasco na patuloy na makikipagtulungan ng DOT sa lokal na pamahalaan ng lalawigan upang tulungan itong makamit ang pagiging Rodeo Capital of Asia. Agad na inanunsyong sold out na ang mga tiket para sa ikalawa at ikatlong araw ng nalalapit na concert ng P-pop girl group na BINI sa loob lamang ng wala pang 2 oras nitong ika-9 ng Abril. Ang mga tiket para sa Day 3 ng BINIverse ay inilabas kasabay ng ticket selling para sa Day 2 ng concert. Matatandaang nauna nang inanunsyo na gaganapin ang BINIverse concert sa 3 magkakasunod na araw mula ika-28 hanggang ika-30 ng Hunyo sa New Frontier Theater sa Quezon City. Ito'y matapos ang mataas na demand ng fans na magkaroon ng iba pang araw ang concert dahil marami ang hindi nakakuha para sa Day 1 na agad ding nag-sold out. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Para sa ulo ng mga balita, Davao Occidental niyanig ng magnitude 6.7 na lindol. PNP nakaantabay sa mas pinaigting na seguridad sa pagtatapos ng Ramadan ngayong araw. Bilang ng mga OFWs na nasugatan sa lindol sa Taiwan, umabot na sa 11. BBBM nilinaw na hindi magdedeklara ng National State of Calamity kaugnay ng nararanasang El Nino. DOJ inaasahan ang panibagong warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy. Pilipinas nagkamit ng 7 nominasyon sa 2024 World Travel Awards. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.